Dito sa ating mixing bowl, maglagay lang tayo ng 1 1/4 cup warm milk, 2 tablespoon white sugar, and 1 tablespoon instant dried yeast. I-mix lang natin ito. Then, i-set aside muna natin. Dito naman sa ating mixing bowl, maglagay lang tayo ng strainer at lagyan natin ng 500 grams plain flour at 1/3 cup white sugar. I-sift lang natin ito para mawala ang buo-buo. Pagkatapos niyan, ito na yung mixture ng yeast natin at milk, tumubo na yung yeast natin. Ibuhos na natin yung flour and sugar natin dito sa ating mixing bowl. Lagyan natin ng 1/4 teaspoon salt and 2 large eggs. And 1 teaspoon vanilla essence. Ilagay na natin sa ating electric mixer. Pwede naman ito i-knead by hands. Bali 10 minutes mo siya na i-knead hanggang sa maging elastic na yung texture. I-scrape natin yung nasa tabi para mahalo sila ng mabuti. Patuloy lang sa pag-mix hanggang sa maging smooth ang texture. Then mag-add na tayo ng 1/4 cup unsalted softened butter. I-add lang natin ito gradually. Then, patuloy lang sa pag-mix hanggang sa maging smooth and elastic na yung texture. Ilipat na natin sa ating mixing bowl. Maglagay lang tayo ng konting oil, i-spread lang natin. At ilagay na natin dito ang ating dough. Kukuha lang tayo ng konti para matry natin if elastic na ba yung ating dough. Kapag ganyan na siya ka-stretchy, okay na yan. I-cover na natin ng cling wrap at ilagay na natin sa warm place para mag-double in size. Dito ko ilagay sa aking oven, then i-turn on ko lang yung light, then isarado natin. Para naman sa ating toppings, meron lang tayong 250 grams cream cheese and 1/4 cup powdered sugar, 1 tablespoon milk. I-mix lang natin ito hanggang sa ma-well combine. After 1 hour, nag-double in size na po yung ating dough. Hinanda ko na rin yung ating lalagyan, yung kiluhan at yung ating parchment paper. Lagyan na natin ng konting oil ang ating baking mat. I-spread lang natin ito para hindi dumikit yung ating dough. Kiluhin ko lang ng 60 grams each kasi ibibenta ko ito. I-form lang natin ng pabilog, then ilagay natin sa ating parchment paper at ilagay na natin dito sa ating cupcakes aluminum tray. Ulit-ulitin lang natin ang proseso hanggang maubos ito. I-cover lang natin ng tea towel at i-proof natin ng 30 minutes. After 30 minutes, tumubo na po siya. I-bake na natin sa ating preheated oven na 175 degrees Celsius and bake it for 20 to 25 minutes. Tadang! Ito na po. Luto na po ang ating ensaymada. Ang lambot niya talaga. Lagyan na natin isa-isa ng cream cheese on top. Then, pagkatapos niyan, i-shred lang natin yung cheese sa top para lalong sumarap at maganda siya tingnan. Siyempre, dapat maganda talaga yung presentation natin. Tikman muna natin. Super lambot talaga at ang sarap niya. Promise, hindi kayo magsisisi.